Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kay pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay nagagalak na magkatipon-tipon ngayong 11 linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Ating hinihiling sa Panginoong Diyos na ang kanyang kaharian ay lumago sa ating kalooban, ang ating mga pamilya at pamayanan ay maging kaharian ng Diyos kung saan ang kanyang kalooban ay nagaganap at ang batas ng pag-ibig ang siyang natutupad. Ating ihandog sa Panginoong Diyos ang buo nating buhay. Ating aaminin nating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pupuri sa Diyos sa kaitaasan, ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang pinasasabi ng Panginoon. Kukuha ko ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko ay yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon namay makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy
at mapapanariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Yaong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit niya laging purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay, parang mga sedro. Kahoy sa Libano, lalagong mainam, parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago at nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid.
Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga buti. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos, sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang araw na ito ay napakahalaga sapagkat ngayon ay araw ng linggo kung saan tayo ay muling tinitipon ni Jesus ngayong lingguhang pagdiriwang ng kanyang muling pagkabuhay upang tayo ay kanyang palakasin at patatagin sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng liwanag ng kanyang salita. Ganoon din mamaya sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng kanyang katawan. Mga pinakamamahal, ang pagninilay natin ngayon na batay sa salita ng Diyos ay iikot sa isang katanungan na si Jesus mismo ang nagbigay. Ang katanungang ito ay itinanong ni Jesus sa kaniyang mga alagad na ngayon ay ibinibigay niyang tanong sa bawat isa sa atin. Saan natin ihahambing ang kaharian ng Diyos? Papaano natin uunawain ang kaharian ng Diyos? Kapag sinabi nating kaharian ng Diyos ang makapangyarihan. Ang kalooban ng Diyos ang nagaganap. Ang kagustuhan ng Diyos ang siyang may puwang sa puso't kalooban ng mga tao. Papaano natin uunawain ang kaharian ng Diyos? Ang sagot po ni Jesus ay 2 talinhaga at pagsisikapan nating unawain ang 2 talinhagang ito upang ating maunawaan ang kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung papaano. Anong ibig sabihin nito, mga pinakamamahal?
ang paglago ng kaharian ng Diyos ay mahiwaga. The kingdom of God is mysterious. Kaya mga pinakamamahal, huwag nating mamaliitin ang mga mumunting pamamaraan ng Diyos ng kanyang pagkilos sa buhay natin. Kalimitan ang pagkilos ng Diyos na ito ay hindi natin napapansin sapagkat mahiwaga. Papaano po natin uunawain ito? Halimbawa, mayroon kayong anak na inyong dinala sa simbahan para maging altar server. Tamang-tama po ngayong linggong ito ay nagsimula ang paghuhubog natin sa mga bagong kaanib ng iba't ibang ministries ng ating parokya. May ilan po na nag-register bilang altar server, may ilang nag-register bilang tagabasa ng salita ng Diyos, may ilang mga bago na ang gusto ay magbigay ng komunyon, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi kasama na ang mga kapatid nating may sakit at matatanda sa mga bahay. Yung iba ay gustong maging katikista na nagtuturo ng katisismo sa mga paaralan. Halimbawa, yung inyong anak, inyong dinala para mag-altar server. Pag-uwi sa inyo, anong mababago sa kanya? Baka sasabihin ninyo, Father, wala po. Kung gaano po kalikot, ganoon pa rin. Kung gaano po kahilig mag-computer at mag-cellphone, ganoon pa rin. Kung papaano po managot sa amin, ganoon pa rin. Ay, Father, ititigil ko na po. Huwag na po siyang mag-altar server dahil wala pong nababago sa kanya. Mga pinakamamahal, hindi. Huwag. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa kanya sa paraang hindi natin kaagad-agad nahahagip ng ating makataong pagtingin. Ito ang sabi ni Jesus, mga pinakamamahal, ang paglago ng kaharian ng Diyos sa puso't kalooban natin ay mahiwaga. Hindi kaagad-agad natin napapansin, pero lumalago. Maya-maya, magkakaroon ng bulaklak at bubunga. Kaya po huwag niyong mamaliitin kapag naisipan ng inyong asawa na biglang sumimba at bibiruin pa ninyo, aba, ikaw gay may sakit, no? O baka sasabihin pa ninyo, aba, magugunaw na ata ang mundo at sisimba na ang aking mister. Huwag ninyong mamaliitin sapagkat ang paglago ng kaharian ng Diyos, kahit hindi natin napapansin, ay mahiwagang kumikilos sa ating kalooban. Kaya kahit po yung mga bata o mga anak ninyo na sa inyong tingin ay naglalaro lamang sa loob ng simbahan, dalhin po ninyo dito. Mas maganda ho na dito naglalaro sa simbahan kaysa maglaro sa mga beer house, no? Mamaya, yung naglalarong yon, ang hawak na ay alak. Dito, mamaya, yung naglalarong bata, altar server na. O baka mamaya, yung naglalarong bata, pari na. Don't underestimate the workings of the kingdom of God, no matter how hidden and mysterious.
the kingdom of God has the power to grow. Kung inyo pong babalikan, yung unang pagbasa na ating ipinahayag ngayong linggong ito mula kay Propeta Ezekiel, ang sabi dito, kukuha ako ng isang usbong ng sedro. Tingnan ho ninyo ito, alin ang kanyang pipiliin? Ang sabi dito, ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Siguro po ang ilan sa inyo dito ay maghahalaman. Kapag kayo'y magtatanim ng halaman, anong kukunin ninyong sanga? Yun bang sariwa para mabuhay? Hindi. Ang kukunin yung sanga ay yung matanda na. Para kapag iyong itinusok, yun ang mabubuhay. Pero ang sabi ni Propeta Ezekiel, ang kukunin niya ay yung pinakamura ng pinakamataas na sanga. Sasabihin siguro ng plantito kay Ezekiel, nako, hindi yan mabubuhay. Magtiwala ka, hindi yan mabubuhay. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Mga pinakamamahal, sa lingwahe ng banal na kasulatan, kapag sinabing bundok, pinakamataas na bundok, ang ibig sabihin ito'y lugar ng Panginoon, mga pinakamamahal. Yung pinakabatang yon na parang walang kabuhay-buhay at walang pag-asay, itatanim sa lugar ng Panginoon. Tingnan po ninyo kung papaano kumilos ang biyaya ng Panginoong Diyos. Ang mahalaga, nasa Diyos. Yun ang pinakamahalaga, nasa Diyos. Alam po ninyo, kayong linggo-linggong nagsisimba, siguro po ay nasusubaybayan ninyo ang development kung papaano natin isaayos ang ating simbahan. Kita po ninyo yung pinakatuktok na yan, yung bilog na yan, na ngayon po ay may pinturang puti na. Yan po ay halos 3 beses inulit sapagkat hindi po mabilog-bilog, no? Kailangan pong yan ay bilog. Bakit? Sapagkat yan ay tanda at simbolo ng Diyos na walang simula at walang katapusan. Ang magiging pintura po niyan ay kulay ginto. Bakit ginto? Kung kayo po ay mahilig sa mga icons, yung mga painting ng icon, ang background ng kahit na anong icon, yan man ay painting ng mukha ng mga apostol o ng kung sinong santo, ang background ng lahat ng icon ay kulay ginto. Bakit ginto? Sapagkat ang ginto ay kulay ng Diyos. Gold is the color of God. Anong ibig sabihin yan? Inilalagay natin sa pinakatuktok na bahagi ng ating simbahan. Ibig sabihin, lahat ng magaganap sa loob ng simbahang ito ay para sa Diyos. Ang misang ito'y para sa Diyos. Ang binyag ay para sa Diyos. Ang kumpisal ay para sa Diyos. Ang kumpil ay para sa Diyos. Hindi lamang yon, lahat ng papasok ng simbahang ito ay para sa Diyos.
Ikaw na nagtataksil sa iyong asawa, kapatid, ikaw ay para sa Diyos pa rin. Ikaw na nalululong sa droga at masamang bisyo, ikaw para sa Diyos ka pa rin. Ikaw na may daladalang problema ng karamdaman sa iyong katawan at karamdaman sa iyong kaluluwa, ikaw para sa Diyos ka pa rin. Ibig sabihin, mga pinakamamahal, isinisimbolo natin yung sinasabi ng banal na kasulatan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya lahat ng papasok dito at titingala sa gintong yan ang dapat maalaala. Ano man ang iyong daladala pagpasok ng simbahang ito, problema ng iyong pamilya, problema sa iyong anak, problema sa iyong asawa, problema mo sa iyong sarili, sa iyong kalusugan, ano man ang iyong daladala, ngiti at lungkot, kahirap at kayamanan, mga kapatid, lahat yan para sa Diyos. At kikilos ang Diyos kahit sa paraang hindi natin napapansin. Ikalawa, ang sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon, ang kaharian ng Diyos ay tulad ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Anong ibig sabihin ito? The kingdom of God is not only mysterious. The kingdom of God begins with small realities. Halos hindi na mapansin na butil ng mustasa. Anong kayang gawin mo ngayon sa iyong dasal? Father, pagod na po akong magdasal. Anong kayang gawin mo lang ngayon? Magsangalan ng Ama. Kapatid, butil yan ng mustasa na kayang palaguin ng Diyos. Ako po ay natutuwa kapag gabi na ako'y umiikot ng simbahan bago matulog. Kapag kayo'y pupunta ng gabi, makakakita kayo mga taong nagdadasal dyan sa likudan. Sapagkat ako po ay naka-shorts na, hindi na po nila ako makilala. Pero mas okay yon, sapagkat nakakalapit ako nang hindi nila napapansin. Ang iba'y umiiyak. Yun na lamang ang kayang gawin, umiyak sa harap ng Diyos. Kapatid, butil yan ng mustasa. Butil yan ng mustasa na kayang palaguin ng Panginoong Diyos. Pwedeng dumating ang panahon na ang kaya lamang nating gawin, humarap sa Kanya. Okay na yon. Okay na yon. Ang mahalaga, nasa harap ka ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Nasa harap ka ng Diyos. Mga pinakamamahal, tayo ay maglaan ng kaunting panahon ng katahimikan. Ating hilingin sa Panginoong Diyos na ang Kanyang paghahari ay lumago sa atin. Gaano man kahiwaga ito at gaano man kamunti, hilingin nating ang kamay ng Diyos ang magpalago
sa mga ito. Ang lahat ay magsitayo, ating sasariway ng ating pananampalataya, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, ang salita ng Diyos ay ang binhing pinasibol niya sa ating mga puso. Halina bilang kanyang bayan, sama-sama nating hingin ang mga biyayang magpapayabong sa ating pananampalataya. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang binhi ng pananampalataya ay pariyabungin at pamungahin ng mga mananampalataya na bumubuo sa simbahang katolika at manatili nawa sa itong matatag sa lahat ng pagsubok upang mapalaganap ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsibol ng malalim na pananampalataya sa Diyos ay lumaganap nawa sa lahat ng mga bansa, sa buong daigdig, at maging ugat nawa ito sa paglaganap ng tunay na diwa ng kapayapaan at pagmamahalan sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang paghahari ng Diyos ay makatagpo ng mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, at ito nawa ang magpatatag sa kanilang pananampalataya at bumuhay sa kanilang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga nilalang na maging huwaran nawa ng lahat ng ama ng tahanan, at ang pagmamahal nawa sa kanilang pamilya ang magpatatag sa kanilang pananampalataya at maging lakas sa pagsasakatuparan ng kanilang mga gampanin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdiriwang na 15 taon ng ating pagiging parokya ay magdala sa atin ng ibayo, pang-inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya para sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na mga panalangin natin para sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, at mga taong pinangakuan natin ng panalangin. Amang makapangyarihan, tunay na ikaw lamang ang aming sandigan at pag-asa. Ang aminawang pananampalataya ay maging sapat upang payabungin mo sa aming buhay ang iyong mga biyaya.
sa pamagitan ng Panginoong Hesu Kristo, nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Panginoon, naririto kami, inyong lingkod. Dahil sa'yo, magliligtas, pagaling at pagtubos. Sa iyong dambana, inihahain ang aming pasasalamat. Ang handog na panalangin, Panginoon, sa iyo ilalaga. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga namin paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Nagpaging dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga namin paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Diyos ko, minamahal kasalanan ko'y hugasan, inisim mong lubos sa nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami ay huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag.
bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, Pangako, napupuno ang langit at lupa Ng kadakilaan mo, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. At magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. 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 Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong parisan na nasa St. Joseph Seniorate. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa,
sa tanang naritong nakikipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin natin sa Panginoon ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Kung kaya't kami nakakalapit sa inyo at humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga kapatid namin at mga mahal namin sa buhay na matatanda na at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po ay patuloy niyong palakasin ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangako na siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pwede na po kayong gumawa ng pila katulad ng sa komunyon.